beloved Philippines by singing our national anthem, Lupang Hinirang. May I request everyone to rise and place your right hand over your heart as we proudly sing our national anthem. Upang magbigay ng pagbuhat na pananalita, isang karangalan ay ipakilala ang isang matatag at matimbimang tagapagkaguyod ng kapakanan ng Filipino community sa Moscow. Ang kanyang dedikasyon upang lalong pagtibayin ng ugnayan ng Pilipinas at Russia ay tuloy-tuloy at hindi natitinag. Kaya mga kasama, ating matintimang salubungin ang subong di pangkaraniwan at may ganap na kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas sa Federasyong Ruso, His Excellency Ambassador Igor G. Bayanov. To officially welcome us to this momentous occasion, it is my honor to introduce someone who has been a steadfast advocate for the Filipino community here in Moscow. His dedication to fostering strong ties between the Philippines and Russia has been unwavering. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the Ambassador of the Republic of the Philippines to the Russian Federation, His Excellency Ambassador Igor G. Bayanov. Здравствуйте! Maraming salamat sa inyong pagdalo at magandang umaga. Eid Mubarak sa lahat ng mga kapatid natin ng Muslim na ngayon ay nagsa-celebrate ng Eid Adha. Sa napakagandang wikang Pilipino po natin, ang malaking bahagi ng aking munting talumpati. Sa mga mahal na kababayan, may mga kasamang Ruso, ibang lahi, babagalan po ang aking pananalita at nakikiusap akong isali ninyo sa salitang Ruso o Ingles ang aking mga salita. Pati po magagampanan ninyo itong aking hiling. Maraming salamat sa inyong pag-unawa. Ang ika-12 ng Hunyo, ang araw na ito ay araw ng pasasalamat. Una, nagpapasalamat tayo lahat sa poong may kapal dahil tayo ay may isang malayong bansa, ang mahal na Pilipinas. Pangalawa, ako ay nagpapasalamat sa aking pangkat sa pasukan, sa kanilang katapatan, sa pagsilbi sa inyo, at sa pagbigay ng karangalan sa bansa. Pangatlo, kami sa pasukan ay nagpapasalamat sa inyo, mga mahal na kababayan, sa pangunguna ng All Russia Filipino Community Leaders Council at President Almar Silia na nanguna sa pag-organisa ng taunang pagtitipon ito sa unang pagkakataon. Pang-apat, lahat tayo ay nagpapasalamat sa pamahalaan ng Federasyon ng Rusya at sa mga employer at kaibigan nating Ruso sa pagtanggap sa atin sa napakagandang bansang ito at pagbibigay sa atin ng kabuhayan. Spasibo Bolshoi. Naaalala natin na sa Maynila na itatag ang kauna-unahang konsulado ng Rusya sa Timog Silangang Asya noong 1817. At naaalala din natin na ang mga Ruso ay nagtungo sa Pilipinas
hindi upang tayo ay sakupin, kundi upang tayo ay kaibiganin. 2 taon mula ngayon, sama-sama nating ipagdiriwang ang ika-50 taon ng relasyon diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at Rusya. At tayo ay nagpapasalamat sa ating pamahalaan sa ilalim ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa karangalan, kayo ay aming nakakapiling at napapagsilbihan ngayon dito sa Rusya. At sa pag-aaruga ng ating pamahalaan sa inyong lahat bilang overseas Filipinos, mga bagong bayani. Bilang inyong sugo o ambassador, alam ko na ang pwesto ko ay isang mahalaga at makapangyarihang plataforma. Mula sa aking pagdating dito sa Rusya, higit 2 taon na ang nakakaraan, hanggang ngayon, nakaukit sa aking puso at diwa ang tamang paggamit ng kapangyarihan ito para sa ikabubuti sa atin na salap sa kapangyarihan, na magingat ang tinig at maging ng mga bayani marami ay ating na nakalimutan. Isa na dito, si Gregorio Leopoldar, Tubong Bulacan. Nais kong masahin ang 2 kataga mula sa talambuhay ni Goyo, ang batang general